Maayong adlaw sa inyo, mga aming mga kaitsunan uli. Magandang araw sa inyo lahat, ang aming mga kaibigan dyan sa Pilipinas. Nagpapasalamat kami na makakasama ulit tayo upang pag-aralan natin ang conclusion ng pag-aaral natin kung paano tayo maging tapat sa Diyos at maging karapat-dapat na makasama ng Diyos sa kanyang kalangitan. Napakaganda ng ating pag-aaralan natin ngayon at ang pamagat ay handa na ba kayo na manirahan sa langit ng Diyos? Bago tayo mag-umpisa, ipababasa ko ulit sa misis ko ang foundation text natin, ang pundasyon ng pag-aaral na teksto ng pag-aaral natin ngayong araw na ito. At siya na rin ang magbibigay ng pangsimulang panalangin, opening prayer. Kaya ibibigay natin ang panahon sa kanya. Our scripture reading is found in 2 Peter 3:11-14. I read, "Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless." Amen. Shall we bow our head and let us pray? Heavenly Father, we come before you with thankful hearts, grateful for the promise of eternal life through your Son, Jesus Christ. As we prepare to hear your word today, open our hearts and minds to understand what it truly means to be ready for heaven. Teach us to live each day in faith, obedience, and love, so that when you call us home, we will be found faithful. Speak to us, Lord, and let your truth touch every heart in this place. In Jesus' holy name, we pray. Amen. 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 Salamat. Ngayon, pag-aaral natin ang ating uh, ang topic ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Sa English, Getting Ready for Heaven. Ang tanong ngayon, handa na ba kayong manirahan sa tirahan ng Diyos kasama ang ating tagapaglalang na si Jesu Kristo? Tulad nga ng nabasa ng misis ko sa Segundo 3, 11 hanggang 14. Alam natin na lahat ng itong mundo ay gugunawin at susunugin at itong unang langit susunugin at papalitan ng bagong langit at saka bagong lupa. Hindi yung langit na tinitirahan ng Diyos. Ito lang langit natin. Anong klaseng pagkatao ba dapat ang sikapin natin na pamumuhay ng kabuhayan natin? Kaya habang tinitingnan natin, habang nakatingin ang ating mga mata sa darating na mga araw na yon, na tayo ay makalipat sa langit, ano ang dapat natin gawin? Alam nyo, kung gusto natin, kung halimbawa tayo may balak na lumipat sa ibang lugar, marami bagay ang ating ikukonsidera, maaaring pag-aralan, ang maaaring ialamin natin kung ano ba ang salita doon. Ngayon, hindi natin malalaman kung anong salita sa langit, pero yan, ibibigay na lang sa atin yan ng Diyos pagdating doon kasi magkakaintindihan tayo lahat. Kaya hindi yan, iniisip ko lang,
Ang ehemplong binibigay ko kung dito sa lupa, lilipat ka sa ibang lugar, maaring pag-aaral mo ano ba ang salita doon, ano ba ang mga batas doon, ano ba ang mga kaugalian ng mga tao roon, ano ba ang mga pananamit nila, ano ba ang klima doon, ano ba ang pera na ginagamit doon, at anong klaseng mga sakit ba ang mayroon ng mga ang common doon, at ano bang standarte ng pamumuhay doon, ang politika, ang edukasyon, at lahat ng mga sitwasyon doon sa lugar na yun. Yan, para marami, yan mga bagay na yan ang iisipin natin. Ngayon, tayo na mga naniniwala kay Kristo at gusto magkaroon ng kaligtasan kay Kristo, yan din ang mga inisip natin. Mga bagay na yan para makapaganda, makapaganda tayo ng ating kabuhayan, na pagdating ni Kristo, maisama tayo doon sa kanyang kalangitan. At kaya na paninirahan natin na 1,000 taon bago tayo ililipat dito sa lupa, lilinis ang lupa at titir tayo sa new earth na wala ng katapusan ang buhay natin. Yung mabubuhay na tayo na walang hanggan. Ang maganda ang kalagayan natin sapagkat malalaman natin kung ano ang mga dapat na gagawin natin. Kasi binigyan tayo ng Diyos nitong librong to. Itong librong to binigay sa atin, itong Biblia. Lahat ng bagay na dapat malaman natin tungkol sa langit, nalilipatan natin upang makapaganda tayo. Kaya yan ang kaharian ng Diyos na manaparurunan natin at titirahan natin. Tapos, sa 1,000 taon bago tayo lilipat sa bagong mundo, New Earth, matapos tayo magbakasyon doon ng 1,000 taon. Ano ang mga bagay na dapat ipaganda natin? Unang-una, isa-isahin natin, subukan natin isa-isahin yung summary ng nakalagay dito sa banal na kasulatan. Nakalagay dito sa awit, Salmo 119:9. Wherewithal shall a young man cleanse his way. Ang unang gagawin natin ay sikapin natin na lilinisin natin ang sarili natin. Of course, hingi tayong tulong kay Kristo na tulungan tayo. Paano natin malilinis sarili natin? By heeding according to His Word. Sa pakikinig ng mga salita ng Diyos dito. Kasi kung hindi tayo makikinig sa kanya mga salita rito, hindi natin pwedeng linisin ang sarili natin. Kasi baka hindi natin alam, hindi natin kayang linisin ang sarili natin sa pamagitan ng karunungan natin at kapangyarihan natin. Hihiling tayo ng tulong sa Diyos. At ibigay natin yung buhay natin sa Diyos at sabihin natin, pakilinis ng Diyos ang aking kabuhayan, ang aking katawan. There will be no absolute standard. Walang talagang hindi pare-pareho sa lahat ng tao. Truth, beauty, and decency are only relative. Every man must be permitted to create his own moral value. Iba-iba ang paraan natin. Kaya lang, kahit na iba-iba ang paraan na gagawin natin, ang standard natin, hindi tayo sumusuhay sa prinsipyo na binibigyan na tinuturo dito. Iba-ibang paraan, iba-ibang kilos, pero ang sinusunod natin yung prinsipyo, standard na tinuturo sa Biblia. At the core of center of all standards concerning which man are persuaded, nowhere can the disregard be right. Hindi natin pwedeng baliwalain yung mga prinsipyo na tinuturo dito. Kaya nakalagay sa prinsipyo lahat ang ginagawa natin. Katulad ng kung tayo ay nagtatrabaho sa isang laboratorio, gumagawa ng mga medisina, halimbawa, maaring iba-iba ang kilos natin, pero yung formula, sinusunod natin. Kasi pag hindi natin sinusunod, magiging mali ang mga gamot na magagawa. Maraming tao ang sa halip na gumaling ay baka magkasakit o baka mamatay pa. Kaya nga may kasabihan nga na ang pinaka-honest raw, the most honest profession, ang pinaka-matuwid na profesyon ay
ang mga pharmacist raw. Pharmacist. Kasi hindi sila pwede magsinungaling. Kung ano ang nakalagay doon sa formula, yun eksakto. Pag sinabing 1 ounce yun. 5 ounces, 5 ounces ang ilalagay para makumpleto ang formula. Pero iba-iba ang kilos ng mga tao na nagtatrabaho doon. Ganyan din ang prinsipyo na tinuturo ng Biblia habang naghahanda tayo papunta sa kalangitan ng Diyos. Ngayon, ang pangalawa, ang pundasyon ng lahat ng bagay ay dapat uh, gagaya. Hindi pwedeng magsuwail sa estandarte ng Kristyanismo na tinuro ng Diyos. Kaya sabi sa 1 Pedro 1:15 hanggang 16, but as that which hath called you is holy, so be holy in all manners of conversation. Dapat, sabi diyan, dapat maging banal tayo sa lahat ng mga, kahit na pag-usap-usap, because it is written, be ye holy, for I am holy. Nakasulat na sapagkat ako ay isang banal, ay dapat maging banal din kayo. Ang sabi sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, siya ang bato. The work is perfect. Ang bato na malaking bato na hindi pwedeng magalaw. For all his ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right as he is. Kaya bato siya na hindi pwedeng magalaw. Kaya ang prinsipyo dapat matuwid, nakapundasyon sa batong na halimbawa si Jesu Kristo. Sabi sa Roma 12:9, abhor that which is evil, cleave to which is good. Iwasan, tanggalin sa buhay natin ang lahat ng kasamaan, lahat ng mga bagay na nanggaling kay Satanas o turo ni Satanas. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kung nagdadal tayo ng pangalan ni Kristo, dapat umalis tayo sa kasalanan. Ang sabi ng Diyos, I am the Lord, I change not. Kaya ako, ang turo ko, hindi nababago sapagkat ako hindi pabago-bagong Diyos. Kaya I change not. Kaya ibig sabihin, pag nagsalamin tayo, dapat ang nakikita natin ay imahe ni Kristo. Therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, walk in union with Him, reflecting His character. Dapat maglakad tayo na ang nakikita sa kabuhay natin, nakikita yung salamin, parang katawan natin, nagiging salamin at ang nakikita ng mga tao si Kristo sa ating pamumuhay. Living life that lead others from sin. Yung pamumuhay na yun kasi si Kristo nakikita na engganyo yung mga tao na umalis sa kasalanan at sumama kay Kristo. So, reflecting the image of Christ. Reflecting the character in our action. Character of Christ. Kahit na yung character natin, mga action natin, ay dapat makikita ang si Kristo sa mga gikilos at sa mga action natin. Pangatlong bagay, the scope of Christian standard. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and all thy strength. Mahalin natin dapat ang Diyos sa buong puso natin, lubos na buong puso natin, buong kaluluwa natin, buhay natin, buong lakas natin, at saka buong isip natin. 1 Corinto 10:32, wherefore ye eat or drink, kahit na sa ating pagkain, pag-inom, katulad pinag-aralan natin na nakalipas, lahat ng bagay na yan, pagkain, pag-inom natin, galaw natin, lahat ng yan ay dapat magbigay puri sa ating tagapaglalang gumawa sa atin na si Jesucristo. Colossians 3:17, whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Ano man ang salita na lumabas sa bibig natin, ang mga ginagawa natin, ay dapat ginagawa natin na dala na sa pamagitan ng na ibig sabihin, dapat na-endorse ng ating Jesucristo. Filippo 4:8,
Finally, brethren, whatsoever things are true, anuman ang mga bagay na tama, whatsoever things are honest, anuman ang mga bagay na matuwid, whatsoever things are just, ano bang mayroong katurungan, whatsoever things are lovely, ano bang ang may mga pagmamahal, whatsoever things are good, report, ano bang bagay na mabuting mga mga bagay na kabutihan, virtue, lahat ng bagay na yan ay dapat magbibigay puri sa ating Diyos. Kaya He gives us great unchanging principle. Itong mga prinsipyo ito binibigay sa atin ng Diyos, na binigay sa atin ng Diyos, hindi magbabago. Believe in God, maniwala sa Diyos na siya ang gumawa ng lahat ng bagay, both heaven and earth. Maniwala rin tayo na ang karunungan, lahat ng karunungan at lahat ng mga kapangyarihan ay nasa Kanya, both heaven and earth. Maniwala tayo na lahat ng bagay ay kaya niya at hindi natin pwedeng gayahin, hindi natin makomprehend. Nasa Kanya lahat ang karunungan. God desires for us to mirror the character and principles taught by Jesus. Dapat makikita parang ang buhay natin maging parang salamin na nakikita si Kristo sa kabuhayan natin. Therefore, as you have received Christ Jesus, Lord, walk in the union with Him. So, nabanggit ko nina, maglalakad tayo dapat sa daan na nilalakad ng Kristo. Colossians 2:6. Ano pa pangapat? May mga gantimpala ang standard ng Kristyanismo. Sabi sa Proverbs 3:2. Ano ang mga gantimpala dyan? Pag sumunod tayo sa mga bagay na itong tinuro ng Diyos, it lengthens days of your life. Ang isang binibigyan ng Diyos ng pangako, pahabain ang buhay natin. Kung dito man maiksi ang buhay natin sa lupa, pahabain kasi bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, everlasting life. Ano pa? Proverbs 6:22. They are life unto those who find them and health unto those all their flesh. Hindi lang magiging maganda ang buhay natin, kundi magiging malusog ang ating mga katawan. Galatians 6:8. He that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting. Kung nagtatanim, anuman tinatanim natin, yan din ang aanin natin. Sapagkat nagtanim tayo ng kabutihan, ang binigay ng Diyos dating sa atin. Panglima, the living Christian standard. Who is sufficient for this thing? I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Sabi ko nga, hindi natin kaya on our own, sarili natin. Pero pag inihandog natin ang buhay natin kay Kristo na siya magpalakad ng buhay natin, bibigay na ang Espiritu Santo sa atin. Hindi ba sabi ko sa pag-aaral natin huli, na pag bininyagan tayo ang regalo ng Diyos sa atin, yung Espiritu Santo niya na magiging kasama natin sa habang buhay tayo upang i-guide tayo sa lahat ng bagay. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Pagka nandiyan kasama natin ang Espiritu ng Diyos, lahat ng bagay ay makakayanan natin na gawin. Kaya yan, sa mga bagay na yan, makakapaghandaan na tayo na salubungin si Kristo sa kanyang pagdating, kukunin tayo ng kanyang mga anghel at dadanin tayo sa langit, na nabanggit ko nga, sabi sa Revelation 20:5, na pababakasyonin tayo doon ng 1,000 taon, at pagbalik dito, ipapit tayo sa New Earth, at lilinis itong bagong lupa, at hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan habang buhay na tayo maninirahan dito at ma-enjoy natin yung universe, yung lahat ng mga ginawa ng Diyos. Ito nakalagay, Revelation 20:5. Ito, yung mga hindi ligtas, mananatili silang patay, but the rest of the dead will not live for 1,000 years. We're finished. Sa unang resurrection,
mabubuhay yung mga maliligtas, akyat habang patay ditong sa 5 taon. After 1,000 years, bubuhayin sila upang sunugin kasama ni Satanas. Pero tayo, kung maligtas tayo, nakapaganda ng buhay natin, doon tayo titira sa paraiso ng Diyos, doon sa Eden restored, Eden lost, na wala yung Eden, Eden will be restored. Ibabalik niya yung kagandahan ng Eden. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, handa na ba kayo na manirahan dito sa langit ng Diyos? Ang sabi diyan, mabubuhay tayo sa estandarte ng pagkakristyano. Ano yan? Uh, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Ang Diyos ang gagawa ng paraan na upang matupad natin yung mga binabalak niya para sa atin. I can do all things through Christ which strengtheneth you. Kaya isa sa ulo natin, isa sa kabubuhay, ilalagay natin sa kabuhay natin itong 10 utos ng Diyos. Ang sabi ni John Ruskin, dapat raw, hindi lang tayo maging honest, kundi dapat mahalin natin ang pagiging honest. Hindi lang dapat tayo maging matuwid, kundi mahalin natin yung pagiging matuwid. Hindi lang tayo maging truthful, na tama ang mga sinasabi, kundi mahalin natin ang pagsabi ng katotohanan sa lahat ng panahon. Hindi lang tayo maging mabuti, kundi mahalin natin ang pagiging mabuting tao. Hindi lang tayo maging pure, maging pure or malinis, kundi dapat mahalin natin at maging malinis. Ang sabi, hindi lang tayo dapat magutom sa sa kabutihan, sa kabanalan, kundi hindi lang tayo maging banal, kundi palagi tayo dapat na magutom, makukulang sa upang mapuno ng kabanalan ng Diyos. Yan ang mga bagay na dapat paganda natin. Ito ang para summary ng mga Kristiyano, mga standard ng Kristiyano tungkol sa pamumuhay pamumuhay natin. Alalahanin natin ang katawan natin ay templo ng Diyos. Huwag natin gagawin na parang fun house na kung ano na kung ano-ano bagay lang ilalagay. Yung gagawin natin parang basura kung ano-anong ilalagay dyan, mga drugs o alak o ano man, parang sinisira natin. Templo, ilalagay lang din yung mga bagay na ikabubuti na magbibigay ng kabutihan sa katawan natin. Sa ating pagsalita, speech swearing, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag natin basta-bastang sasabihin yung pangalan niya. Alam niyo yung salitang Jesus Christ. Yan ay dapat kaligtasan. Pero ang ginawa naman ng kaaway, ginawa niyang curse. Kaya dapat Jesus Christ magbigay ng pagpupuri sa Diyos. Pero anong ginagawa ng mga tao ngayon? Dahil sa kaaway, pagka naiinis, nagagalit, may pagkakamali, ang liwa na pukpuk yung kamay, Jesus Christ, lahat. At saka, ayan nga, ang ginawa ng kaaway, nakapagtataka kasi Jesus Christ sa mga tao ng mga Kristiyano. Bakit yung mga ibang mga paniwala, yung Muslim, yung Buddhist, lahat yan, pag nainis, nagagalit, Jesus Christ din ang sinasabi. Oh, Jesus Christ, Jesus Christ. Lahat. Kaya ginawang curse ang pangalan ni Jesus Christ. Samantalang dapat blessing at saka salvation ang kanyang dapat pangalan. Kaya ibig sabihin ko, ang sabi, huwag natin gagamitin ang kanyang pangalan na basta-basta. Walang dapat na mga masamang mga salita, huwag mag-swear, magsumpa. At lahat ng bagay iingatan natin, yung mga evil surmising, okay? Wag maging chismosa, tale-bearing, Leviticus 19:16.
Kasi ang mga pagsalita ng mga paninira ng ibang tao, kuminsan nagdudulot ng mga sugat sa mga tao. Whisperer, separated chief friends, wag tayong mag, mag mamamalita ng mga sikreto kasi nahiwala yung mga matalik na magkaibigan dahil sa mga sikreto, yung sikreto ng iba sasabihin sa iba. Dapat ang lahat ng salitaan ay katanggap-tanggap sa Diyos. Psalms 19:14. Tungkol sa mga decency, chastity, and social purity, thou shalt not commit adultery. Adultery, ibig sabihin, nakikipag-shipping tayo sa tao na hindi naman natin asawa. Okay? Kasi ang katawan natin hindi basta-bastang pinasisiping lang kung na kanino. Dapat sa asawa lang, kasabi ng Diyos. Kaya, pag nagsiping tayo kung kani-kanino, ang sabi niya, sisirain yung ating katawan. Keep the heart with all diligence. Great, whatsoever things are pure, bring into captivity every thought and obedience to Christ. Courtship merit. Pag tayo, yung therefore shall a man cleave unto his wife. Dapat pag nag-asawa, dapat sasamahan mo ang asawa mo at ihiwalay na kayo sa magulang ninyo. Husbands, love your wife. Mahalin nyo ang inyong asawa. Thou shalt not commit adultery. Whosoever shall put away his wife, save in the cause of fornication, causes her to commit adultery. Kaya pagka iniwanan mo asawa mo, parang tinutulak mo siya na makipagsalamuha sa ibang hindi niya asawa. Kaya ayaw ng Diyos na gagawin yan. Okay? Better is a dry morsel and sacrifice. Recreation, amusement. Be not conformed with the world. Huwag tayong ma-influensya ng mga kamunduhan. Sabi nga, love not the world. Huwag natin mahalin ang mundo. Kasi kung mahal natin ang mundo, ang pagmamahal ng Diyos mawala sa atin. Kasi sa kamunduhan na ito ay yung lust of the flesh, yung hilig ng mata, lust of the eyes, lust of the flesh, hilig ng laman, at saka pride of life, mga kayabangan. Alisin yung mga kaswapangan. Friendship with the world, pagkaibigan natin ng mundo, nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Thou shalt not follow. Huwag tayong susunod sa mga gawain ng mga makasalanan. If sinners entice, they consent na daw. Kung ang makasalanan tao ay kinukumbinsi ka ng isang bagay na hindi matuwid, huwag kang sasama. Hate evil. There is a way that seemeth right unto man, but the end is the ways of death. Okay, whatsoever things are true, yun lang ang gagawin natin. Who to man whom the offense cometh. Tungkol sa pagdadamit, ang sabi nga, dapat huwag tayong magdamit na parang nangaakit ng mga ibang tao, lalo kung may asawa na, parang inaakit mo yung ibang tao. Kaya maraming mga kaliwaan, yan ang nangyayari. May asawa na, grabe pa kung magpaganda, alimbong, na magpasuot ng mga miniskirt, lahat yan, para tayong nanunukso ng ibang lalaki sa mga babae. O mga lalaki, ganun din. Yung mga paglagay natin ng mga alahas sa ating mga pangatawan, ay ano ba, nakikita ba ang Diyos o nakikita yung kamunduhan sa iyo? Nakikita ba yung kayabangan na parang pinakita mo ito? Meron ako mga nakasabit sa ilong ko, sa tainga, sa liig, lahat yan. Ang tunay na banwa ng Diyos ay simple lamang ang kanyang anyo. Simple. Ang sabi nga, magpaganda lang kayo para akitin ang inyong asawa. Kaya yung mga regarding clothes and jewelry, lay ornaments aside and jewelry aside. At hindi tayo nagbibigay encourage kasi ng kayabangan pag sari-saring mga alahas ang nilalagay natin sa katawan natin. Kaya mas ina-advise pa dito ng Diyos sa Biblia na mas mabuti pa simple lamang.
kung anong binigay sa'yo ng Diyos na kagandahan, appreciatein mo yon, linisin mo sarili mo. At yung natural beauty, mas minsan na-appreciate pa ng mga tao yan at na-appreciate ng Diyos. Importante yung ma-appreciate ng Diyos kaysa ma-appreciate ng tao. Dress modestly. Remember, the world is brought into our life through the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Yung mga hilig ng laman, yun ang mga nakasira na cause ng kasalanan sa mundong to. Maging honest, maging truthful, lahat ng bagay. At pag itong mga bagay na ito, alalahanin natin lagi, magiging magandang kandidato tayo para sa langit. At pag hindi naging kandidato para sa langit, ibig sabihin, mahahanda na tayo na sumalubong kay Kristo sa kanyang pagdating. Kaya matanong ko sa inyo mga kaibigan, naihanda na ba ninyo ang inyong sarili upang manirahan sa paraiso ng Diyos? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo na pag dumating si Kristo at bumaba yung mga anghel at isasama tayo sa langit, handa na ba kayong sumama sa kanya? Kaya tayo ay malapit na magtapos. Kaya ako mananawagan na uli sa inyo. Kung sa palagay ninyo kayo ay handa na sumama sa ating Diyos, sa kanyang kalangitan, hihilingin ko uli na sumama kayo sapagkat napakaganda ng kabanwaan ng Diyos, napakaganda ng mga bagay na ng lugar na titirahan natin. Kasi pangako na ng Diyos, pag nandun tayo sa kanyang lugar, makakasama natin ang Diyos in person at maninirahan tayo kasama siya. Hindi tayo magiging bored. Yung ano bang bored? Yung parang pag walang ginagawa na parang magiging matamlay. Mawawala ng kamatayan doon. Wala ng mga sakit, wala ng luha, kasi wala ng kalungkutan, wala ng hospital, wala ng mga operasyon, wala ng tragedy, wala ng mga gulo, wala ng pagkagutom, wala ng pagkauhaw. Hindi na tayo mapapagod, wala ng bingi, wala ng pilay, wala ng bulag, lahat yan. Wala ng inggitan, wala ng katatakutan, wala ng kagagalitan, wala ng pagkukunwari. At lahat ng bagay na yan, puro dito, maiwanan yan dito sa mundo lahat. At susunugin lahat yan kasama ng kaaway na si Satanas. Wala na mga deadline pressure, kaya wala nang stress. Okay? At wala nang, ang buong mundo ay magiging malaking harden. Lahat ng hayop ay mababait na, wala nang mabangis na hayop. Wala nang mga sumpa, wala nang gulo, wala nang crime, wala nang patayan, wala nang baha, katulad ng nangyari sa Pilipinas, mga baha. Wala nang lindol, wala nang tornadoes, wala nang mga injury. Wala ka nang makitang mga upos ng sigarilyo kung saan-saan kasi wala nang maninigarilyo. Wala nang tabako, wala nang tavern, wala nang mga casino, wala nang mga masamang mga uh, uh, retrato, lahat ng klaseng impurity. Ang sabi ng Diyos, eye has not seen, nor ears heard, uh, have entered, no, neither have entered into the heart of man. Wala pang nakakakita, hindi kaya natin imaginein yung kagandahan ng lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya ang dapat lang gawin natin, ihanda natin ang ating puso. Ang sabi, masisigurado ba natin na tayo ay makakasama diyan sa lugar na yan? Ang sabi ng Diyos, oo. Kung ibibigay nyo ang puso mo kay Kristo, maglalakad ka dito sa lakad niya, katulad ng lakad niya na pinakitang halimbawa sa atin. Ang sabi ng Diyos, behold, I stand at the door and knock. Alam mo si Kristo, hindi katulad ng kaaway. Ang kaaway parang bully,
pinipilit niya na pumasok sa puso natin o pumasok sa isipan natin kahit hindi siya iniimbitahan, kahit hindi pinapapasok. Pero si Kristo, hindi. Kakatok siya. Pag hindi mo binuksan ang isip mo, ang puso mo para sa kanya, hindi siya namimili. Kaya pagpalad ang mga tao na sumusunod sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga utos, sapagkat sila ay makarapatan na kumain sa kahoy na, na may prutas ng kabuhayan at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ang sabi nga, hindi lahat ng tao na tumatawag ng Diyos, Diyos ay makakarating sa langit. Ngunit yung mga tao lamang na gumagawa at sumusunod sa mga sinabi ng Diyos. As many as receive Him, to them gave the power to become sons and daughters of God. Kaya mga kaibigan, itatanong ko ulit sa inyo, mahal niyo ba si Kristo? Si Kristo ay namatay upang bawiin tayo sa kamay ni Satanas. Kasi nakuha tayo ni Satanas nung nagkasala ang tao. Kaya binawi tayo, ibinigay niya, binili tayo niyan galing kay Satanas sa ang binayad niya yung kanyang dugo. Kaya ay namatay sa cross. Kaya ang Diyos, sa pagkamatay niya, nagpakita siyang halimbawa, nagbigay siya ng garantiya ng kung tayo man ay mamatay sa kasalanan, tayo ay kaya niyang buhayin uli. Kaya mga kaibigan, sino pa sa inyo ang ako'y humihiling ngayon, mananawagan uli ako sa inyo ngayon. Tanggapin natin si Kristo. Tanggapin natin si Kristo. Ako'y nananawagan uli. Punta kayo sa unahan dito at tayo mananalangin at tatanggapin natin si Kristo. Kasi sa kanyang pagtanggap kay Kristo ay bibigyan niya tayo ng kasiguraduhan na tayo ay isasama niya sa kalangitan, sa kanyang kalangitan. Kaya mga kaibigan, inihiling ko, habang nakikinig tayo sa awitin na ito, lumapit ho kayo dito sa unahan at tayo ay mananalangin at bago natin matapos itong programa ito. Sige, mayroon ba dyan? Mayroon pa ba dyan na hindi pa nakapagdidesisyon na tumanggap kay Kristo? Inihiling ko na lumapit ho kayo rito sa unahan at ipagkita ninyo na mahal ninyo si Kristo at tayo ay tumatanggap sa Kanya. Okay? Mayroon pa ba dyan sa unahan? Mayroon pa ba dyan sa likod? Punta ho kayo rito sa unahan at tayo ay mananalangin. Mananalangin tayo para ma-conclude na itong ating pag-aaral. Okay? Kung wala na dyan, sige, andito na lahat. Paki, paki, uh, yuko ang ating mga ulo at tayo ho ay mananalangin. Okay? Pakiyuko ang mga ulo at tayo mananalangin ngayon. Panginoong Diyos na mapagmahal sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyo na muli sapagkat pinaalala niyo sa amin sa araw na ito na ang langit ay nakahanda na para tanggapin kami upang manirahan dyan sa inyong lugar. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na magkaroon ng pamumuhay araw-araw na katulad ng mga itinuro niyo sa amin dito sa banal na kasulatan. Pakilinis niyo po ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kami na maging mga citizens, maging manirahan dyan sa inyong panirahan sa langit. Maglalakad kami na may panampalataya, may pag-ibig, at may tuloy-tuloy na pagsusunod sa inyo.
palakasin ang aming palalakasin pa lalo ang aming ang aming paniwala sa inyo. At ilayo kami sa mga bagay na maari makahila sa amin dito sa mundo at makahila sa amin at alisin kami sa inyong presensya. At Panginoon Diyos, punuin kami ng desire, ng pagnanais upang ang aming kabuhayan ay maging karapat-dapat para sa inyong kaharian. At habang kami sa aming paghiwa-hiwalay ngayong araw na ito, inihiling namin, Panginoon Diyos, na magkaroon kayo ng pamumuhay sa aming mga puso at isipan upang ang mga tao na makatingin sa amin, makikita kayo sa pamumuhay namin hanggang sa araw na yun na dumating na kayo ay kukunin kami upang manirahan dyan sa inyong kalangitan, sa langit, sa paraiso, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay ito, Panginoong Diyos, inihiling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Maraming salamat sa inyo, mga kaitsunan. Salamat sa dalo ninyo sa pag-aral. Salamat sa pagsasama natin ng ilang araw upang pag-aralan ang mga turo ng Diyos. At hinihiling ko na sana magkasasama tayo lahat na ay pagdating ng Diyos ay sama-sama tayo na dating sa langit at maninirahan doon kasama ng natin si Jesucristo na naglalang sa atin. At tayo, iniimbitahan niya at alam natin na siya ay naghintay sa atin. Kaya ako'y nagpapasalamat, magpapaalam na ako sa inyo at sana naman kung hindi man tayo magkikita sa lupang ito uli, ay sana naman magkita tayo sa langit. Kaya maraming salamat. Mahal namin kayo. Tatawagin ko yung miss ko upang kami ay mag-wave ng goodbye sa inyo at magpapaalam sa inyo sa katapusan sa conclusion ng pag-aaral na ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Magkita tayo sa General Santos. Magkita tayo dyan pagpunta namin. Okay? Bye-bye. We love you.